sama ni Jesucristo. Kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Ngunit, kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo ng lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam ho ninyo, isa sa mga nakakatuwa hong makita tuwing magmimisa tayo ay kayong mga nagbibigay ng inyong unang oras ng araw para sa Diyos. Ako po bilang pari, sa totoo lang ho, hanggat maaari, umagang misa ang aking kinukuha. Umagang misa po ang pinipili ko kapag gumagawa ng schedule. Kasi iba ho talaga, kayong mga madalas nagsisikap makapagsimba ng umaga, iba yung pakiramdam, no? Kapag ang unang activity mo at gawain sa maghapon ay ang magsimba, binibigay mo yung unang oras ng iyong araw para sa Diyos. Para bang, "Lord, ikaw na ang bahala sa maghapon ko." Kaya nga po sa ating mga pagbasa, makikita natin kung papaano pinatutunayan ng Diyos na meron siyang sariling oras para sa lahat ng bagay. Kahapon sa ating ebanghelyo, narinig po natin na kung paano tinanong ng mga tao si Jesus, bakit ang mga alagad ni Juan, ang mga Pariseyo, ay nag-aayuno, pero yung mga alagad mo, hindi. Anong sabi ni Jesus? Dapat ba na mag-ayuno na ang mga tao habang nandun pa yung kinasal na lalaki? May tamang oras para sa lahat ng bagay. At pinagpapatuloy ni Jesus yan sa kanyang itinuturo ngayong umaga, ang araw ng pamamahinga o ang Sabat. Napakahalaga po ng Sabat o araw ng linggo, kumbaga sa ating mga Katoliko ngayon. Yung araw ng pamamahinga
ay napakahalaga. Sapagkat yon ang araw na sinasabi nating ang Diyos ay tunay na natuwa sa kanyang mga nilikha. Ito yung apex, yung rurok ng likha ng Diyos. Sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Pero pag sinabing nagpahinga, hindi tumigil na, hindi nagsawa na. Ano yun, Father? Pagdating ng 7 araw, ayaw na ng Diyos lumikha, napagod na siya, nagsawa na siya. Hindi. Yun yung araw na kung saan tinignan niya ang lahat. Pinuri niya. Ikinatuwa niya ang nilikha. Kaya yung 7 araw natin, hindi ibig sabihin ng linggo, araw ng pamamahinga, literal. Wala ka nang gagawin. Ayaw mo nang kumilos. Dapat yung araw ng pamamahinga ay maging araw ng Diyos pa rin. Araw-araw, bawat oras, minuto, segundo ng araw natin, ipagkatiwala mo sa Diyos. Hayaang mong basbasan ng Diyos ang bawat araw, linggo at buwan ng taon na ito. Hayaan mong ang Diyos ang maghari sa bawat sandali ng iyong buhay. Hindi lamang kapag walang-wala ka na, may sakit ka at naghihirap ka. Saka mo lang sasabihin, Lord, ikaw na ang bahala. Wag. Lalo na kapag ikaw ay malusog, maligaya, pinagpala, kumikita, lalo mong sabihin, Lord, ikaw pa rin ang bahala. Huwag mong hahayaan na sa oras na ako ay maginhawa at pinagpala, makakalimutan na kita. Iiwan na kita. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang mga kapatid, sa pagsisimula pa lang ng araw na ito, hilingin na natin sa Panginoon na anuman ang iyong gagawin ngayon, saan ka mang pumunta ngayon, sino man ang makasama mo at makita ngayon, sana'y basbasan ng Panginoon upang kung ano pa rin ang tama, ang maganda at mabuti, ang siyang mangyari, ang siyang maganap. Bawat oras, bawat sandali, hayaan mong ang Diyos pa rin ang maghari. Amen.